Nitong nakaraang linggo lamang ay ating ibinalita na bumisita ang matataas na opisyalis ng Philippine Navy sa Japan upang makipagpulong sa mga matataas din na opisyalis ng Japanese Navy at hindi man idinetalye kung ano ba talaga ang pinag-usapan ng dalawang bansa, malaki ang tsansa na kabilang dito ang mga defense equipment na gustong ibenta at i-transfer ng Japan para sa ating bansa. Matatandaan na pinuntahan na rin ng Philippine Navy Inspection Team sa Japan ang mga Abukuma-class destroyer escorts ng Japanese Navy dahil pinag-uusapan ng dalawang bansa na itatransfer nila ito sa Pilipinas bilang tulong na rin na mapalakas ang ating hukbong sindatahan at inaasahang darating ang mga ito sa taong 2027. At dahil sa nakaambang pag-transfer ng mga warship na ito, ibinalita noon na ito ang magbubukas ng pinto sa Japan upang makapasok sila sa mga proyekto ng AFP Modernization Program at may mga bali-balitang i-offer nila sa susunod ang kanilang mga bagong warships at isa na nga sa ating nakikita ay ang Mogami-class frigate na siyang pinuntahan din ng Philippine Navy sa kanilang pagbisita sa Japan at umaasa talaga tayong ikukonsidera ito ng ating bansa. Maliban sa mga warships, ang Pilipinas din ang pinakaunang buyer ng defense equipment mula sa Japan matapos mag-order ang Philippine Air Force noong taong 2020 ng mga air defense radars na may range ng nasa 450 kilometers at nagkakahalaga ang mga ito ng nasa 5.25 billion pesos at plano pa ng Air Force na dagdagan ang kanilang air defense radars mula sa Japan. Ngunit anong silbi ng mga air defense radars kung wala din naman tayong mga air defense missile system? Kaya sa bagong balita na ating nakalap, pinag-uusapan na ngayon ng bansang Pilipinas at Japan ang potensyal na pagbili ng ating bansa ng kanilang Type 03 medium-range surface-to-air missile at gawa ito ng kaparehong kumpanya na gumawa ng ating mga air defense radars. Tanging ang Japanese Army pa lamang ang gumagamit nito sa ngayon at napakaganda ng missile system na ito dahil may range ito na umaabot sa 70 kilometers na mas malayo pa ang range kumpara sa kasalukuyang Spider Air Defense System ng Philippine Air Force na nabili ng ating bansa mula sa Israel. Ngunit sinabi na rin noon ng Department of National Defense na hindi na sila bibili muna ng kagamitan mula sa Israel kaya siguro ang kanilang atensyon ay napunta sa Japanese-made air defense system at alam din naman nating di kalidad talaga ang produkto na gawang Japan. Kasalukuyan na rin nilang ina-upgrade ang Type 03 na kung tawagin ay Kai version na kung saan gumagamit ng highly advanced na Japanese AESA radar na kayang makadetect ng stealth aircraft o kahit anumang lumilipad na may stealth capabilities at napaka-highly resistant din ito sa jamming kaya hindi basta-basta madi-disable ang naturang defense equipment. May kakayahan din itong mag-intercept ng ballistic missiles na hindi kaya ng ating kasalukuyang Spider Air Defense System at bawat missile launcher ay kayang magdala ng 8 surface-to-air missiles kaya marami ang kayang i-intercept ng Type 03 na ito. Huwag nating iismulin ang mga Japanese-made air defense system dahil mismong ang Estados Unidos ay bumili ng mga Patriot interceptor missiles mula sa Japan at alam naman nating hindi basta-basta bumibili ng mga armas ang Amerika mula sa ibang bansa kaya isa itong patunay na high quality talaga ang gawang Japan. Brand new din ang planong bilhing Type 03 ng Pilipinas kaya inaasahang magiging malaki din ang presyo nito at dapat panglakihan ng Philippine government ang nilalaan nito na pondo para sa AFP Modernization Program. Magandang partner din talaga ang Type 03 Air Defense System sa mga biniling air defense radars mula sa Japan, ngunit wag din dapat magpakampante ang Japanese defense companies dahil kakalabanin ito ng mga Korean defense companies sa proyekto at alam din nating mahilig sa Korean-made weapons ang ating bansa. Ang kakalaban sa mga Type 03 na ito ay ang mga MSAM Block 2 ng LIG Next 1 na kung saan may range naman ng nasa 50 kilometers at inaasahan rin na mas mura ito kumpara sa Japanese-made equipment. Kaya din itong magdala ng 8 anti-air missiles bawat isang launcher, ngunit hindi nga lang kasing advance ang radar nito
kung ikukumpara sa Type 03, at ang teknolohiya na ginagamit dito ay binase sa S-400 air defense system ng Russia. May kakayahan din itong mag-intercept ng ballistic missiles, ngunit hindi nito kaya ang mga stealth na targets, at patuloy pa rin naman ang pag-upgrade dito ng South Korea na kung saan mas i-improve pa ang capabilities nito. Mas angat din ito pagdating sa dami ng gumagamit na bansa dahil mayroong nasa 3 iba pang nasyon ang nag-order nito kumpara sa Type 03 na Japan lang ang gumagamit, na ibig sabihin ay magandang produkto din ng MSAM Block 2 ng South Korea. Sa ngayon, kahit alin man dito ang mapili ng ating bansa, ay malaking upgrade na rin sa air defense ng Pilipinas, at ang problema lang naman palagi ay pagdating sa pondo, kaya ito ang dapat na unahing resolbahin ng ating gobyerno.